Isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Ngayon po ay nandito tayo sa Top Avenue. Babaybayin natin ito, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano na po ka-safe at gaano na kaliwanag ngayon dito sa kahabaan po ng Top Avenue. So magsisimula tayo mula dito sa may Padre Paura patungo po sa may Carriedo LRT Station, para makita ninyo yung kalagayan ng dinadaanan natin ngayon. Para makita nyo rin kung gaano ka-safe yung lugar na ito, yung dinadaanan natin, kasi maliwanag na po. Kung inyo pong matatandaan, bago magtapos ang termino noon ni ni Yorme at tumakbo nga siya sa pagka-presidente ng ating bansang Pilipinas, ay isa sa mga naging proyekto po niya ay ang pagpapailaw sa mga madidilim na lugar dito sa Kamaynilaan. At isa na nga po dyan ay ang pagpapaliwanag dito sa Top Avenue, dito po sa kahabaan ng LRT Line 1 mula sa Hilpuyat papunta dito sa may City Hall. Kung inyo pong makikita ay diba, napakaliwanag naman ho talaga. Kasi kung dati ho ay isa ho ako sa mga nakaabot na dumadaan sa lugar na to nung time na wala pa si Yorme, ay napakadilim ho talaga. Meron namang mga poste ng ilaw dito sa may bandang kanan natin, sa may sidewalk, sa may bangketa, pero hindi siya totally ganun kaliwanag. So parang ganito sa part na to, kung makikita po ninyo, napakadilim, hindi ho ba? Ganyan. So sobrang dilim, madilim pa rin ho. Tapos yung pinakang ilalim pa ng LRT1 madilim din kasi walang ilaw. So kung makikita nyo po sa kaliwa natin, dyan sa ilalim mismo ng LRT, ay nandyan po inilagay ni Yorme yung mga pailaw, mga LED lights sa buong kahabaan po ng LRT dito sa mismong Maynila. Pati nga po yung ibang karatig or katabi nating mga syudad, naglagay na rin sila ng ilaw dahil yan po ay sinimulan ni Mayor Isko. Kaya mapapansin ninyo ay maliwanag na po itong paligid na nakikita ninyo, di ba? Napakaliwanag naman talaga. But syempre may mga area pa rin na madilim. So at least kahit paano yung mga motorista, yung mga naglalakad, kahit paano ay medyo pumanatag na yung kanilang loob na makapaglakad sila sa dito, kasi nga ay may liwanag na silang maliwanag na sa kanilang mga dinadaanan. Yan yung mga ginawa ni Yorme before siya tumakbo noon sa pagka-presidente at mawala bilang mayor ng Maynila. Ganun pa man, inaasahan niya na ito ay mapapalawig, mas lalong magiging maayos, maging maliwanag sana ang buong Kamaynilaan sa pagpalit ni Hani Lacuna. Pero nagkamali po, parang walang nangyari Sa loob ng 3 taon ay meron kayo ang tatanungin ko, lalo na sa mga taga-Batang Maynila. Sa tingin ninyo, siguro meron naman. Pero yung katulad na ganitong proyekto na makikinabang ang lahat, makikinabang ang bawat isa, kahit hindi taga Maynila, parang wala tayong nakikita. So tanging si Yorme lamang po ang nakaisip niyan. Yan, nandito na tayo sa City Hall. Kita nyo, sobrang liwanag rito, lalo sa nasa part na to. Napakaliwanag. Dati sobrang dilim dito. Isa na po ako sa mga nakakadaan dito dati pa, nung hindi pa alkalde ng Maynila si Yorme. Napakadilim ho rito, lalo na dito sa may kartilya ng Katipunan. Nako, grabe ho dyan, sobrang dami ho mga nagtitinda dyan. Ihaw dito, ihaw doon, wala na silang pakialam sa paligid nila. Yung mga halaman wala na, nakakalbo na yung pinakang mga lupa na, wala na mga damo. As in talagang sobrang dugyot ho. Pero nang umupo si Yorme, inayos yan. Ito, isa pa to, Lagos Nilad Underpass. Kita nyo naman dati, di ba? Kung dadaan kayo dyan dati, sobrang dami ho mga nagtitinda dyan. Isa rin ho ako sa mga nakadaan dyan before nung wala pa si Yorme. Napakarami ho nagtitinda dyan. As in, to the point na wala nang madadaanan yung mga tao na tumatawid mula dito sa Intramuros, mula sa mga bumababa sa jeep
dito sa may Center Island ay halos wala na hong madaanan. But nung umupo si Yorme, isa yan sa mga kanyang inayos. Ngayon makikita ninyo, napakaganda, napakalinis, napakaaliwalas. Pero sa loob nga ng 3 taon, makikita ninyo parang hindi siya inalagaan, no? Parang walang laging pakialam yung nakaraang administrasyon sa lahat ng mga proyektong ginawa ni Mayor Isko dito sa Maynila. At ngayon nga na nagbabalik si Yorme sa Maynila ay gagawin niya ulit ang kanyang lahat na makakaya, maibalik lang muli sa ganda ang Maynila na iniwan niya noong 2022. Kita nyo, napakaliwanag, di ba? Oh, di ba? Sobrang liwanag. Bali, nandito na tayo sa may Mehan Garden. At ito na nga po yung tulay papunta rito sa Carriedo. Dadaan tayo ng MacArthur Bridge. Dito sa part na to, ewan ko no, ba't napakadilim. Alam ko may ilaw to eh. Kasi yung mga ilaw dito, nagpa-install yan si Yorme mula Calao, dun sa mga madidilim na lugar. Dito, pansinin nyo, napakadilim ho, di ba? Kaya dito, naglagay na tayo ng ilaw dito kasi talagang napakadilim. Pansinin nyo, no? Hindi umiilaw yung mga poste. Ayan. So, kapag ganyan, dapat on the spot, iutos niya agad sa engineer na ayusin yan, di ba? Kaso wala eh. Ngayon, dito medyo maliwanag na. Ayan, so pagbaba natin ng MacArthur Bridge, baba tayo ng MacArthur Bridge, dire-diretso na yan. Tsaka, isa rin sa mga plano sana ni Yorme noon, sinabi niya na aayusin itong MacArthur Bridge, no? Siguro ibinili niya rin, pero walang nangyari din po. Yan, so dadaan tayo ngayon dito sa MacArthur Bridge at yan, medyo maliwanag naman, ayos din po, no, maliwanag dito. Sana no kung tuloy-tuloy lang si Mayor Isko noon, baka naayos na rin to. Kahalin tulad ng ginawa niya sa Jones Bridge. Yan, isa rin po tong tulay na to sa mga nagkokonekta mula dito sa tumatawid sa Ilog Pasig. Yan. So MacArthur Bridge po mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila. Shout out po sa inyong lahat sa mga nakakaalam sa lugar na to. But yan, anyway, ay sana ay suportahan natin lahat ng proyektong ginagawa ni Yorme. Sa ngayon, mag-iisang linggo mahigit pa lang siya nakaupo. Or yan, mag-iisang linggo mahigit na. Pero grabe na yung kanyang ginagawa. At marami pa tayong aabangan. Lalong-lalo na yung concern din ng marami, yung mga spaghetti wires dito. Hindi man maging underground cabling, pero inaayos na at mas magiging hindi na masakit sa mata tingnan yung mga wirings dito, lalong-lalo na dito sa may part ng Binondo at sa iba pang bahagi ng Maynila. Yan yung isa sa ating aabangan. So, yan, nandito na po tayo sa may Carriedo at Plaza Lacson, no? Arsenio Lacson, dito sa may Plaza Lacson. So, yun lang po mga kabayan, maraming salamat. Napakaliwanag sa lugar na to. And hopefully, sa 3 taong pag-upo ni Yorme, makikita natin ang pag-unlad muli ng Maynila, ang pagliwanag ng Maynila at pagbalik ng dangal ng Maynila. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Sabi nga ni Yorme, Manila, God first. Thank you.